Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Noong pong nakaraang linggo ay natapos na po ang opisyal na bilangan ng boto para po sa bagong presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Opisyal na inihayag na po ng Kongreso si Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 Pangulo at si Sara Duterte Carpio bilang ika-15 pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magsisimula po ang kanilang panunungkulan sa June 30. Sa panahong ito ng pagbabago para sa ating bansa, nais ko pong ibahagi sa inyo ang 5 mga gabay na batay sa salita ng Diyos upang manatili tayong matatag sa pananalig matapos po ang nagdaang eleksyon. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ito po ang inyong palatuntunang The President's Report. Ang una po sa ating gabay ay pag-asa. Iba't iba po tayo ng dahilan sa pagpili ng ating ibinoto sa pambansang halalan. Ngunit sigurado po ako na isa sa mga dahilan sa ating pagpili ay kung paanong ang mga kandidatong ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa gamit ang kanilang mga plano upang maabot ang magandang kinabukasan para sa ating bansang Pilipinas. Ngunit ayon sa Biblia, ang pag-asa ay hindi lamang pag-asam na magiging mabuti ang ating kalagayan para sa hinaharap. Ayon nga sa Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Ang pag-asa sa Biblia ay may kaakibat na paghihintay at kasiguruhan. At dahil dito, kaya pwede tayong manalig sapagkat ito ay nakaakda sa isang Diyos na matapat at mapagkakatiwalaan. Nakatala sa Biblia kung paanong tumupad ang Diyos sa kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Tingnan po natin ang Roma, Kabanatang 8, Talatang 23 hanggang 25 para mas maunawaan po natin ang pag-asang ito. At hindi lamang ang buong nilikha, kung hindi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ang dumaraing at din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Ang ating pag-asa ay kaligtasan kay Kristo Jesus. Bagamat hindi pa natin ito nakikita, maaari tayong magtiwala na anuman ang ating pinagdaanan sa kasalukuyan ay higit na kagalakan ang paparating. Patuloy tayong umaasa dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Anuman ang mangyari, makakaasa tayo sa Kanya na siya'y tutulong at hindi siya magbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang pangalawa ay ang pagmamatyag. Kailangan nating maging maingat at mapagmatyag. Nabubuhay po tayo ngayon sa tinatawag nating digital age o information age at sino man sa atin ay maaari pong maging biktima ng tinatawag na natin ngayong fake news at maling impormasyon. Sa makatuwid, mahalagang maging maingat po tayo sa pagkonsumo, paggamit at pagbabahagi ng anumang nakikita at nababasa natin sa internet. Laging tandaan, mag-isip bago ka mag-click at huwag bigyang pansin ang mga troll. Tulad nito, ang Biblia ay nagbibigay din sa atin ng malinaw na babala at panawagan upang maging maingat at mapagmatyag.
Sa unang Pedro, kabanatang 5, talatang 8 hanggang 10, mababasa po natin, maging handa kayong lagi at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin. Labanan ninyo siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam naman ninyong ang mga ganitong kahirapan ay dinaranas din ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumula ng biyaya at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ang siya ring magpapanumbalik at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ang pangatlo ay ang pakikilahok. Ang pakikilahok sa politika ay higit pa sa pangangampanya para sa inyong mga kandidato at pagboto kada 3 o 6 na taon. Bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, dapat nating maunawaan na ang pamahalaan at ang mga pinuno nito ay itinalaga ng Panginoon upang gumawa ng mabuti. Sundin natin ang tagubilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 13, talatang 1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga nasa kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihang hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihang umiiral ay itinatag ng Diyos. Ang pinakamataas na kapangyarihan sa Pilipinas ay nakapaloob sa ating saligang batas na sinusumpaan ng Pangulo na iingatan at susundin niya para sa ikabubuti ng ating bansa. Kaya tayo ay pasasakop sa saligang batas at sa namumunong tapat dito. Kaya naman nararapat ang pang-apat, ang pananagutan. Bilang isang demokratikong bansa, nagsusumikap tayong makamit ang maayos na timbang sa pagitan ng kalayaan at pananagutan. Habang itinataguyod natin ang ating mga karapatan at tungkulin bilang mga mamamayang Pilipino, tayo ay tinatawag na panagutin naman ang pamahalaan na maitaguyod nito ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Sinasabi ng unang Pedro, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa paggawa ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang kamangmangan ng mga taong palalo. Mamuhay kayo bilang mga taong malaya na hindi ginagamit ang inyong kalayaan bilang pagtakip ng kasamaan, kung hindi mamuhay bilang mga lingkod ng Diyos. Ang panghuli at ang panglima ay ang misyon. Ang nag-uugnay sa lahat ng ito ay ang ating misyon. Sa Mateo, kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20, sinabi ni Hesukristo sa atin, sa kanyang mga alagad, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, magagawa nating sumunod sa mga batas ng ating bansa at sa mga otoridad at mahalin ang mga taong may ibang pananaw kesa sa atin. At ito ay dahil kasama natin si Jesus sa paghatid ng mas marami pang mga tao sa kanyang perpektong kaharian. Naku, purihin po ang Diyos sa mahalagang papel na ginagampanan po ng FEBC Philippines sa pambansang halalan. Bilang isang non-partisan media organization, mayroon po tayong obligasyon sa ating mga tagapakinig na ilahad ang mga balita at katotohanan upang palakasin ang kanilang kakayahan na makapagdesisyon at maging matatag ang kanilang pananalig sa ating Panginoong Diyos.
Nagpapasalamat kami sa pribilehiyo na magbahagi ng kaalaman at gabay para po sa ating mga botante upang maisulong ang malinis at maayos na halalan. Ngayong tapos na po ang halalan, patuloy po nating ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa ating Panginoon. Gaya ng lagi nating ibinabanggit sa himpapawid at buong pusong pinanghahawakan, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Naku, ilang araw na lang po at ipagdiriwang na po natin ang 74th anniversary ng FEBC Philippines at ang tema po ngayon ay ang matatag sa pananalig bilang pagtanaw po sa biyaya ng Diyos na nagpapanatili po na matatag sa ating misyon sa gitna po ng pandemya at ng mga kinaharap nating pagsubok. Ang ating Thanksgiving service ay gaganapin po ngayong Sabado, Hunyo 4, eksaktong 8 o'clock ng umaga. At bukod po ito sa live broadcast natin sa 702 DZAS, ito rin po ay live streaming sa pamamagitan ng Facebook at YouTube at maaari kang dumalo bilang on-site audience, pero limitado lang ang bilang para po sa on-site audience, kaya bisitahin niyo po ang ating FEBC Radio Facebook page at ang ating website febc.ph para po malaman ang iba pang mga detalye at kung paano po kayo makakapagrehistro. Kaya magkita-kita po tayo doon. Nako, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at ito po ang The President's Report. At tulad ng dati, manatiling ligtas at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.